Naramdaman mo na ba na ibinigay mo na ang lahat, ngunit walang nakapansin? Na ang kanilang pinakamahirap na labanan ay nakipaglaban ng tahimik, walang palakpakan, walang pagkilala. Iyon ay marahil ay hindi ito nakita ng sanlibutan, ngunit ang buong langit ay tumigil sa pagtingin. May mga pagkakataon na pinili mong sumunod kahit na nasasaktan ka. Pinili niyang panatilihin ang kanyang integridad kahit na walang madla. At ang desisyong iyon ay nagbago ng lahat. Habang ang iba ay naghahangad ng kakayahang makita, hinanap mo ang tinig ng Diyos. At ito mismo ang yumanig sa mga pintuan ng langit. Ang mga anghel ay nakasaksi ng isang gawain na napakadalisay, na naaayon sa kanilang walang hanggang layunin, na sila ay tumayo ng may karangalan. Baka isipin mo na walang nangyari. Ngunit sa di nakikita, ang record ay nagawa na, at ang kanyang tagumpay ay inihayag na. Ngayon, nais kong ipakita sa iyo kung bakit ang tahimik na pagpipilian na ito ay may napakalaking timbang sa espiritual na mundo. At higit pa, ano ang malapit ng ibuhos sa iyong buhay bilang isang tugon? Ang nangyayari ngayon ay hindi nagkataon, ito ay isang katuparan. Kung ang mensaheng ito ay nakakaantig sa iyong espiritu, mag-subscribe sa channel ngayon at i-activate ang kampanilya upang hindi mo makaligtaan ang anumang salita na ang langit ay para sa iyo. Dahil ang ibubunyag dito ay maaaring ang kumpirmasyon na matagal mo nang hinihintay. Kung minsan ang pinakamakapangyarihang kilos na magagawa mo ay hindi nagsasangkot ng pagsigaw sa mundo, kundi pagbulong sa iyong espiritu, pinipili kong sumunod. Ganyan sa iyo. Sa sandaling nagpasya siyang kumilos alinsunod sa inilagay ng Diyos sa kanyang puso, kahit na walang nakapansin, may nangyari sa mga kalangitan. Hindi ang tindi ng kilos, kundi ang kadalisayan ng pagganyak ang dahilan kung bakit tumigil ang mga anghel sa pagmamasid. Ang langit ay hindi humanga sa mga pampublikong pagpapakita, ngunit kumikilos ng may katapatan. Ang kanyang ginawa, simple sa paningin ng tao, ay isang lindol sa mundo ng mga espiritu. Binasag niya ang mga kadena na hindi mo man lang alam na umiiral, binuksan niya ang mga landas na matagal nang naharang. Ito ay tulad ng isang estratehikong hakbang na tila hindi nakikita dito, ngunit ito ay umalingaw tulad ng mga trompeta doon. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay bihirang, dahil nangangailangan ito ng pananampalataya upang magtanim ng hindi nakikita ang agarang pag-aani. Ito ay upang labanan ang tukso na patunayan ang iyong kahalagahan at magtiwala na ang Diyos mismo ang magiging iyong tagapagtanggol. Ito ay ang pagpapanatili ng iyong katotohanan sa altar. Alam na hindi ito nangangailangan ng pagsang-ayon ng tao upang mapatunayan ng langit. At alam mo kung ano ang mas nakakagulat. Hindi lamang binago ng kilos na ito ang iyong kapalaran, ngunit pinaandar nito ang mga espiritual na piraso na makakaapekto sa mga henerasyon pagkatapos mo. Dahil kapag kumikilos ka ng may pagsunod, kahit sa nakatago, nagsusulat ang Diyos ng mga kabanata na hindi mabura ng panahon at kasaysayan. Ngayon, habang nagpapatuloy kayo sa inyong landas, marahil ay hindi pa niyo nauunawaan ang buong saklaw ng inyong ginawa, may makalangit na talaan na minarkahan ng inyong pangalan. At ito ay isang bagay lamang ng oras bago ang nagsimula sa katahimikan ay ipahayag ng may karangalan. Ngunit bago ang pagpapakita na ito ay dumating sa ibabaw, mayroong isang bagay na kailangan mong maunawaan. Kung ano ang na-activate sa hindi nakikita ay gumagalaw pa rin at ang kilusang ito ay magtatakda ng entablado para sa susunod na yugto ng iyong buhay. May mga labanan na walang nakakita sa iyo na nakikipaglaban sa iyo. Mga araw na bumaba ang luha sa unan, ngunit sinabi pa rin ng kanyang bibig, nagtitiwala ako. Mga sandali kung saan ang galit at pagnanais na maghiganti ay halos nanaig sa iyo, ngunit pinili mong magpatawad. Ito ang mga tagumpay na hindi kinikilala ng sanlibutan, ngunit sa langit ay nagkakahalaga ng mga korona. Hindi sila sinusukat sa palakpakan, kundi sa bigat ng katapatan na dinadala nila. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit sa tuwing nagdarasal ka ng walang nakakaalam, sa tuwing nagpasya kang huwag tumugon sa isang pag-uudyok, nagtatayo ka ng mga pader ng proteksyon sa paligid mo. Ang mga desisyong ito ay hindi lumilitaw sa feed, hindi nakakakuha ng mga gusto, ngunit naitala bilang mga labanan na nanalo sa aklat ng buhay. Parang tumingin ang Diyos at nagsabi, lumalaban siya. Siya ay nanatili. Ang sikreto ng mga tagumpay na ito ay hindi sila nakasalalay sa panlabas na senaryo. Maaari kang nasa gitna ng bagyo, na ang lahat ay bumagsak, ngunit hawakan pa rin ang kamay ng Diyos. Sa lugar na ito lumalakas ang iyong pananampalataya. Ang iyong kaluluwa ay pinuno, at ang kaaway ay nawawalan ng teritoryo.
Maaaring bigyang kahulugan ng mundo bilang kahinaan ang katotohanan na hindi mo ipinagtatanggol ang iyong sarili, ngunit sa espiritual, ito ay diskarte. Ang bawat katahimikan niya ay isang tabak na itinaas laban sa kadiliman. Ang bawat nakatagong panalangin ay isang bomba na ibinaba sa kampo ng kaaway. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng ginawa ng lihim. Ang mga tagumpay na ito ay humuhubog din sa kung sino ka. Itinuturo nila sa iyo ang pasensya, katatagan, at sining ng pagtitiwala ng hindi nakikita. Pinapanatili ka nilang nakahanay sa langit, kahit na ang lupa ay tila hindi makatarungan. Sa huli, natuklasan mo na hindi lamang ito tungkol sa pagtagumpayan ng isang sitwasyon, kundi tungkol sa pagbabago sa proseso. At habang hawak niyo ang mga tagumpay na ito sa puso, alamin, may ani na nakalaan para sa mga naninindigan ng hindi naghahangad ng pagkilala. At ang pag-aani na ito, kapag dumating na, ay lilinawin na ang katahimikan na inyong pinanatili ay hindi walang kabuluhan, ito ay paghahanda para sa isang bagay na mas malaki. Sa espiritual na larangan, walang nawawala sa pansin. Ang bawat kilos ng pagsunod, bawat tahimik na pagtalik, bawat pagpipilian na naayon sa puso ng Diyos ay tumpak na naitala. May isang aklat kung saan ang iyong kwento ay hindi isinulat sa tinta, kundi sa kawalang hanggan. At doon, ang huling gawain niya, na ginawa ng walang mga saksi, ay nagminingning na parang dalisay na ginto. Kung ano ang tila maliit para sa iyo, para sa langit ay isang estratehikong tagumpay. Sabi nga ng Diyos sa mga anghel, isulat niyo ito. Tapat siya kapag walang nakatingin. Ito ay isang pagkilala na hindi nakasalalay sa palakpakan ng tao, ngunit nagdadala ng bigat na ibubunyag lamang sa tamang panahon. Ang talaang ito ay hindi simboliko. Ito ay nagsisilbing espiritual na patunay bilang isang kautusan na nagpapahintulot sa susunod na antas na inihanda na ng Diyos para sa iyo. Kapag sinusubukan ng kaaway na tanungin kung sino ka o kung ano ang nararapat sa iyo, ang makalangit na dokumentong ito ang pinakamalakas. May mga gantimpala na hindi dumarating kaagad dahil ang langit ay gumagana ng may perpektong panahon. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya huli. At habang ikaw ay naglalakad, na nagtitiwala at nananatili, ang iyong pangalan ay maaalaala sa harap ng trono. Para bang sa bawat panalangin ay may bagong pahina ang idinagdag sa kanyang kwento. Marami ang naghahangad ng kakayahang makita ngayon, ngunit nawawalan ng halaga ng pagtatayo ng isang bagay na hindi nasisira ng oras. Iba ang pinili mo. Sa pamamagitan ng pagkilos ng may pagsunod sa lihim, itinayo niya ang walang hanggang pundasyon. At ang mga pangunahing kaalaman na ito ay nakabatay sa promosyon na darating. Ang pinakamagandang bagay ay kapag ang talaang ito ay ipinakita sa lupa, ito ay hindi lamang upang dakilain kung ano ang iyong ginawa, kundi upang luwalhatiin ang isa na nakakita ng lahat ng ito. At ang patotoong ito ay imposibleng baliwalain. Kapag gumawa ka ng tamang desisyon sa okultismo, ang epekto ay hindi lamang nakatali sa sandaling iyon. Sa daigdig ng mga espiritu, ang bawat pagsunod ay lumilikha ng mga alon na para bang ito ay isang bato na itinapon sa isang tahimik na lawa. Ang epekto ay lumalawak ng higit pa sa kung ano ang maaari mong isipin na nakakaapekto sa mga lugar at mga taong hindi mo man lang kilala. Sa ganitong paraan binabago ng Diyos ang isang tahimik na kilos sa isang kilusan ng mga pagpapala sa nakikita. Marahil iniisip mo na ito ay isang panalangin lamang, isang hindi lamang na sinabi sa tamang panahon, isang pagtalikod lamang na ginawa sa puso. Ngunit sa langit, ito ay naging isang password upang ma-access ang mga bagong antas ng proteksyon at pabor. Nagsimulang bumukas ang mga pintuan, kinansela ang mga pag-atake, natanggal ang mga bitag, at lahat ng ito nang hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili. Ang malawak na epekto na ito ay nakakaapekto rin sa mga henerasyon. Ang isang desisyon na ginawa mo ngayon ay maaaring nakasira sa isang pattern na paulit-ulit sa loob ng maraming dekada sa iyong pamilya. Ang tila personal lamang, sa katunayan, ay isang espiritual na paghihiwalay na may walang hanggang kahihinatnan. Bilang karagdagan, ang mga alon ng epekto na ito ay nakakaakit ng pagsang-ayon ng Diyos sa mga lugar ng iyong buhay na natigil. Ang pagsunod ay may kapangyarihang ito, binubuksan nito ang mga landas na hindi binubuksan ng mga panalangin lamang. Kapag natagpuan ng langit ang isang taong handang sumunod ng hindi humihingi ng paliwanag, tumugon siya ng may umaapaw na mga hakbang. Ang pinakakagiliw-giliw na bagay ay ang pagpapalawak na ito ay madalas na nangyayari ng tahimik, ng walang mga ad. Habang sinusubukan ng iba na maunawaan kung paano nagbabago ang iyong buhay, alam mo na ito ay isang resulta ng mga binhi na nakatanim sa lihim.
Ang bawat hakbang ngayon ay sinusuportahan ng di nakikitang pag-aani na ito. At sa sandaling ito ay nagsisimula ng magbago ang direksyon ng kwento. Sapagkat ang espiritual na epekto na iyong inilabas ay hindi mapipigilan at marami pa ang darating bago maihayag ang lahat. Ang pagpipigil sa sarili ay hindi lamang tungkol sa paghawak ng mga salita sa iyong bibig o pagkontrol sa isang salpok. Ito ay isang espiritual na postura, isang tahimik na sandata laban sa mga puwersa na nagsisikap na sirain ka. Ito ay pagtingin sa isang pag-uudyok, sa isang tukso, sa isang tila madaling pintuan, at gayon paman ang pagsasabi ng hindi dahil alam mong hindi ito nagmula sa Diyos. Ang hindi na ito ay isang gawain ng espiritual na pakikibaka. Ang paglaban ay hindi nakatayo pa rin, ito ay paninindigan ng matatag kapag ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila nais na itulak ka pabalik. Ito ay tulad ng pagtayo sa gitna ng bagyo at paglubog ng iyong mga paa sa lupa. Alam na kung kasama mo ang Diyos, hindi ka mawawala. Ang paglaban na ito ay nabubuo sa mga sandali na walang nanonood, sa mga araw na parang gusto mong sumuko, ngunit pinipili mong magpatuloy. Ang kaaway ay natatakot sa mga taong may pagpipigil sa sarili dahil alam nila na hindi ka nila manipulahin ng mabilis, pagkabalisa, o pangangailangan. Kapag maaari mong sabihin na hindi sa mga bagay na nagpapahina sa iyong espiritu, isinasara mo ang pinto sa mga mapanirang impluensya at pinapanatili ang iyong panloob na kapayapaan bilang isang kayamanan. Sa tuwing lumalaban ka, nagtatayo ka ng espiritual na kalamnan. Ipinapakita niya sa langit na karapat-dapat siyang tumanggap ng higit pa dahil alam niya kung paano protektahan ang ipinagkatiwala na. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga pangako sa mga taong hindi nakakaalam kung paano tuparin ang mga ito. Ang pagpipigil sa sarili ay ang susi na nagpapanatiling ligtas ang iyong mana hanggang sa tamang panahon. Ang paninindigan na ito ay nagpapatahimik din sa mga salungat na tinig. Hindi mo na kailangang ipagwalang bahala ang iyong sarili sa mga taong hindi nakakaintindi sa iyong landas. Ang iyong paglaban ay ang iyong sagot. Ang katahimikan ng mga taong naninindigan ng matatag ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang argumento. At habang nagpupumilit ka, may nagsisimulang gumalaw. Para bang hinihintay ng langit ang gayong pagpapakita ng katatagan upang mailabas ang susunod na yugto ng iyong kwento. At kapag dumating ang yugtong iyon, makikita ng lahat na ang kanilang paglaban ay hindi walang kabuluhan. May mga pagbabago na ginagawa ng Diyos sa iyo na kahit hindi mo lubos na maipaliwanag. Ang mga ito ay mga panloob na pagsasaayos, hindi nakikitang pagkakahanay, tahimik na pagpapagaling na humuhubog sa iyong pagkatao at iyong paningin. Ngunit para sa mga tagalabas, tila kakaiba ito. Hindi nila nakikita ang proseso, napagtanto lang nila na hindi ka na nagre-react, hindi ka na nagsasalita o naglalakad tulad ng dati. At doon namumula ang hindi pagkakaunawaan. Ang iba ay umaalis dahil hindi na nila kinikilala ang pagkatao mo. Sinusubukan ng iba na hilahin ka pabalik sa mga lumang pattern dahil ang iyong pagbabago ay nababagabag sa iyo. Ngunit ang hindi nila alam ay ang pagbabagong ito ay direktang gawain ng Espiritu ng Diyos, hindi resulta ng manual ng tao. Ang hindi pagkakaunawaan na ito, kahit na masakit ito, ay isa ring uri ng proteksyon. Itinataboy ng Diyos ang mga bagay na hindi nakahanay upang magkaroon ka ng espasyo at kalayaan upang magpatuloy sa paglago. Ito ay tulad ng pagputol ng isang puno, sa sandaling ito, tila tulad ng isang pagkawala, ngunit ito ang ginagarantiyahan ng mas mahusay na bunga kalaunan. Bilang karagdagan, ang hindi nauunawaan na pagbabagong anyo ay nagsisilbing filter. Pinaghihiwalay nito kung sino ang tunay na kasama mo sa pamamagitan ng kung ano ka, at hindi lamang sa kung ano ang iyong inaalok. At ang filter na ito, bagamat tahimik, ay isa sa pinakadakilang espiritual na kaloob na maaari mong matanggap. Sa paglipas ng panahon, malalaman mo na hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong paglalakbay sa lahat. Kung sino man ang naatasang maglakad kasama mo ay mauunawaan ng walang masyadong maraming salita. Kung sino man ang hindi nakakaintindi, dumadaan lang siya. At okay lang iyon. Ang panloob na pagbabagong ito ay hindi lamang naghahanda sa iyo para sa mga pangako na darating, ngunit pinapanatili din ang nakamit mo na. Dahil upang mapanatili kung ano ang ilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay, kailangan mong magkaroon ng malalim na mga ugat, at iyon ang nabubuo niya sa iyo ngayon. Ang pagiging tunay sa mundo ngayon ay halos 1 kilos ng katapangan. Ito ay ang pagpili na mamuhay ayon sa katotohanang inilagay sa iyo ng Diyos, kahit na hindi ito nakalulugod sa lahat. Ang pagiging tunay ay gumagana tulad ng espiritual na baluti, dahil ang mga totoo ay hindi nawawala sa mga maskara,
at pinipigilan nito ang kaaway na magkaroon ng mga butas na manipulahin. Kapag nakahanay ka sa iyong kakanyahan, hindi mo kailangang gumastos ng enerhiya upang mapanatili ang hitsura. Pinapanatili ka nitong malaya mula sa mga di nakikitang bilangguan na nagpapahirap sa kaluluwa. At ang kalayaang ito ay nakakaapekto sa mga taong nabubuhay na nakulong sa mga inaasahan at opinyon ng iba. Ang pagiging tunay ay liwanag, at ang liwanag ay laging naglalantad kung ano ang nakatago. Ang pinakamakapangyarihang bagay ay ang Diyos ay nalulugod sa mga taong hindi nakikipag-ayos sa kanilang pagkakakilanlan upang magkasya sa mga lugar na hindi niya inihanda. Ang iyong katotohanan ay nagpapanatili sa iyo sa tamang landas, sapagkat ang mga nabubuhay sa isang harapan ay nawawala, ngunit ang mga nabubuhay sa katotohanan ay nananatili. Ang pagiging tunay ay pinipigilan din ang mga nakabalakayo na espiritual na pag-atake. Kapag ikaw ay buo at transparent, hindi ka nag-iwan ng puwang para sa mga maling paratang na umunlad. Ang iyong buhay ay magiging iyong pinakamahusay na depensa. Ito ay parabang ang langit mismo ay nagpapatunay, ito ang aking lingkod, at sa kanya ay walang panlilinlang. Gayon din, ang tunay na pamumuhay ay nakakaakit ng pabor. Ang tamang mga tao ay lumapit, ang tamang mga pagkakataon ay lumitaw, at ang mga banal na koneksyon ay naitatag. Ang Diyos ay nagbibigay ng karangalan sa mga taong hindi nahihiya na maging kung sino ang kanyang nilikha sa kanila. At ang pagiging tunay na iyon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ipinapakita mo, ngunit tungkol sa kung sino ka kapag walang nakatingin. Sa lugar na ito ng integridad matatagpuan ng Diyos ang mga puso na handang tumanggap ng mga paghahayag, estratehiya, at pagpapala na hindi maaaring marumihan. Kapag nagpasya ang langit na itaguyod ang isang tao, hindi ito nangangailangan ng isang boto, o isang pampublikong anunsyo upang patunayan ang desisyon. Kadalasan, ang promosyon na ito ay dumarating kaagad pagkatapos ng isang panalo na hindi pa nakikita ng sinuman. Ito ang banal na tugon sa isang kilos ng katapatan na hindi naghahangad ng pagkilala ng tao, ngunit mabigat sa espiritual na mundo. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit habang hinaharap mo ang pagsubok na iyon ng tahimik, naghahanda na ang Diyos ng isang bagong antas para sa iyo. Ang di nakikitang tagumpay na iyon ay nagsilbing pangwakas na pagsusulit at nakapasa ka. Hindi sa pamamagitan ng puwersa o sa pamamagitan ng tuso, kundi dahil nanatiling tapat siya sa kanyang tinig kapag mas madaling sumuko. Ang banal na promosyon ay hindi lamang isang titulo o posisyon. Nagdudulot ito ng mga bagong responsibilidad, higit na espiritual na otoridad, at isang bagong pagpapahid upang matuman ang layunin nito. Ang dating tila hindi makakamit ngayon ay nagiging naa-access, hindi dahil ang landas ay naging mas madali, ngunit dahil binigyan ka ng kapangyarihang lakarin ito. Ang pagbabago ng panahon na ito ay maaaring sorpresahin pa ang mga taong minamaliit ka. Ang mga taong hindi pa nakakakita ng pinagdaanan mo ay magtataka kung paano ka nakarating sa ganitong kalayo. Ngunit ang sagot ay simple, ikaw ay sinang-ayunan ng langit bago ka nakilala ng lupa. At, bagamat ang promosyon ay nagdudulot ng kakayahang makita, hindi nito kinakansela ang halaga ng lihim. Sa kabaligtaran, sa lihim ay patuloy kang makakahanap ng lakas at patnubay upang mapanatili ang inilalagay ng Diyos sa iyong mga kamay. Ngayon, higit kailanman, ang bagong yugto na ito ay nangangailangan ng pag-ingat. Sapagkat ang parehong katapatan na nagdala sa iyo dito ay magiging susi upang manatili sa lugar na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Lahat ng bagay na inihasik ng lihim, sa mga luha at panalangin, ay may itinakdang panahon upang ipakita ang kanyang sarili. Ang pagpapakita na ito ay hindi resulta ng pagkakataon, kundi ng isang proseso na sinunod ng Diyos ng mabuti, na napansin ang bawat hakbang, bawat pagtalik, bawat kilos ng pagsunod. Pagdating ng panahon, walang sinuman at walang sinuman ang makakapigil dito. Ang pinakakahangahangang bagay ay, maraming beses, ang pag-aani ay nagsisimula sa isang banayad na paraan. Ang mga pintuan ay nagbubukas ng walang kahirap-hirap, lumilitaw ang tamang koneksyon, ang mga pagkakataon ay lumitaw sa tamang oras. Napagtanto mo na hindi ito nagkataon, ito ay banal na pagkakahanay, ang resulta ng isang kwento na binuo sa okultismo. Ang pagpapakita na ito ay nagsisilbi ring patotoo. Ang mga taong nag-aalinlangan, nanunuya, o hindi pinansin ang iyong paglalakad ay kailangang kilalanin na ang kamay ng Diyos ay nasa iyo. At kahit hindi nila maintindihan kung paano, malalaman nila na hindi ito merito ng tao, kundi pabor ng langit. Gayunpaman, ang yugtong ito ay nangangailangan ng pag-unawa. Hindi lahat ng atensyon na natatanggap mo ay magiging positibo.
Sa makatuwid, ang parehong posisyon ng katahimikan at pagpapakumbaba na nagdala sa iyo dito ay kailangang magpatuloy. Sa ganitong paraan, pinapanatili mo ang kadalisayan ng kung ano ang nasakop at pinipigilan ang kaaway na makahanap ng mga butas. Ang hindi maiiwasang pagpapakita ay nagpapatunay din na ang oras ng paghihintay ay hindi nawala ng kabuluhan. Sa bawat araw na akala mo ay tumigil ka, sa katunayan ay paghahanda. Inililipat ng Diyos ang mga piraso na hindi mo man lang alam na umiiral. At ang pinakamahusay ay darating pa. Dahil ang pagpapakita na ito ay simula lamang ng isang bagay na mas malaki na lampas sa iyo. Ginagamit ng langit ang iyong kwento upang makaapekto at baguhin ang buhay ng iba. Lahat ng ibinigay sa iyo ng Diyos hanggang ngayon, tahimik na tagumpay, di nakikitang pagpapalaya, mga pintuan na binuksan sa tamang panahon, ay hindi lamang dumating para sa iyong kapakanan. Siya ay naparito para sa iyo upang maging isang channel ng mga pagpapala. Ang banal na pabor ay hindi naipon, ito ay ibinahagi. At kapag naunawaan mo iyan, ang iyong buhay ay nagiging isang ilog, hindi isang balon. Ang pinakadakilang gantimpala ng mga naging tapat sa kaunti ay ang makapagparami. Ang parehong mga kamay na itinaas sa panalangin ng lihim ay nakaunat na ngayon upang iangat ang iba. Ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay hindi upang itago sa mga drawer, kundi upang maabot ang mga puso na naroroon pa rin sa dati mong kinaroroonan. Ang panawagang ito na magpala ay hindi nangangailangan na magkaroon ka ng lahat ng bagay na perpekto. Sa kabaligtaran, gagamitin niya ang kanyang mga peklat bilang buhay na patotoo ng panunumbalik. Babaguhin ito ang inyong mga karanasan sa mga tulay na nag-ugnay sa mga sugatang tao sa kanyang pag-ibig. Ang susi ay tandaan na ikaw lamang ang channel, hindi ang pinagmulan. Lahat ng bagay ay nagmumula sa kanya at ang lahat ay bumabalik sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkabukas palad at pagkahabag ay hindi lamang nakakaapekto sa buhay, ngunit pinapanatili din nila ang daloy ng banal na pabor na pare-pareho sa iyo. Kapag pinili mong magbahagi, nagbibigay ka ng puwang upang makatanggap ng higit pa. Sabi nga ng langit, mapagkakatiwalaan ko ang taong ito dahil hindi niya pinapanatili ang ibinibigay ko sa kanya. At pinapanatili ka nitong gumagalaw, lumalaki at nakakaimpluwensya ng higit pa sa kung ano ang maaari mong isipin. Ang tawag na ito ay hindi natatapos, ito ay nababago sa bawat bagong pagpapalang natatanggap. At habang patuloy kang sumunod, mas maraming buhay ang mababago, hanggang sa ang iyong sariling kwento ay maging isang tanglaw na gumagabay sa iba patungo sa parehong Diyos na gumagabay sa iyo. Ngayong naglakbay ka na sa paglalakbay na ito, napagtanto mo na walang nawalan ng kabuluhan. Ang bawat luha, bawat katahimikan, bawat mahirap na desisyon ay bahagi ng isang mas malaking disenyo na nakita ng Diyos bago mo man lang naunawaan. Ang lahat ng ito ay humubog sa kung sino ka ngayon at nagtakda ng entablado para sa kung ano ang darating. Ngunit ang salitang ito ay hindi lamang para sa kaginhawahan, ito ay upang magising. Paano mo mailalapat ang natanggap mo dito? Anong mga tahimik na gawain ang tinawag sa iyo ng Diyos na mamuhay ngayon? Aling hindi nakikitang tagumpay ang kailangan mong makamit bago mo makita ang susunod na antas? Huwag maliitin ang kapangyarihan ng ginagawa ng lihim. Binabago nito ang mga tadhana, binasag ang mga kadena at binubuksan ang mga pintuan na hindi kayang isara ng sinuman. Ang Diyos na nakakita ng iyong mga paghihirap ay handang masaksihan ang iyong mga tagumpay. Kaya piliin ngayon na manindigan ng matatag, sumunod kahit walang nakatingin, at maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Sapagkat kung ano ang kanyang sinimulan, kanyang tatapusin. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification at sumama sa akin sa layuning ito. Marami pang gustong ipahayag sa iyo ng langit at ayaw kong makaligtaan mo ang isang salita. Kung nakarating ka na sa puntong ito, alamin ito, wala sa mga ito ang nagkataon. Ang salitang iyon ay tumawid sa iyong landas dahil nais ng langit na ipaalala sa iyo na ang iyong kwento ay isinusulat pa rin. Panatilihing matatag, bantayan ang ibinigay sa iyo ng Diyos at mamuhay ng may integridad kahit na walang pumalakpak ngayon. Naniniwala ako na ang mensaheng ito ay magbubunga sa inyong buhay at kapag lumabas na ang mga ito, nais kong bumalik kayo rito para magpatotoo. Ang kanyang tagumpay ay magsisilbing inspirasyon sa marami. Kaya, huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at ibahagi ang video na ito sa isang tao na kailangan ding marinig ang katotohanan ito. Sama-sama nating ipalaganap kung ano ang ginagawa ng langit, dahil ang pabor ng Diyos ay hindi dapat panatilihin, kundi ibahagi.
Naway ang kapayapaan, lakas at presensya ng Panginoon ay sumama sa iyo sa bawat hakbang. See you in the next video. Until then, stay firm and confident because the best is still to come.